O eto mula kay Melvs Castle mga kapatid. Ayan o, China nagpapanik. Nagpapanik na daw. Takot na Asia, NATO, pahiya lahat ng China General walang palag eh. Pinasa natin yung title mga tol. Panoorin natin to mula kay Melvs Castle. Ito'y kaugnay pa rin no, sa naging speech ni Pangulong Marcos dito sa Shangri-La Dialogue 2024 mga tol. At binigyang diin niya rito mga tol yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea mga tol. At sinabi niya rin dito sa speech niya kung kailan, no? Kasi tinanong siya rito kung kailan posibleng magkaroon ng gera, no, dito sa West Philippine Sea. No? At panoorin na natin to mga tol. I do not intend to yield. Filipinos do not. Hindi titigil ang Pilipinas. Papanindigan yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng agresibong pagbanta ng China. Hindi kami papatinag dyan. Sinabi yan sa harap ng 40 matataas na opisyal ng Defense Departments and Ministries. Dito pinahiya ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Chinese official. Nako. Imagination nyo lang ang 9-dash line claim ng China. Tostado sila rito Talagang tinusta sila Kasi daw yung nilalaban ng Pilipinas, sabing gano'n ni Pangulong Marcos, hindi to basta-basta nang galing lang sa imahinasyon. 'Di ba? Ito'y mula sa international law. 'Di ba? At ang nagtakda niyan ay UNCLOS. 'Di ba? Batas karagatan 'yan. Di katulad ng West Philippine Sea na inaward pa at inaangkla sa International Base Rules Order. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Yung pagkakasabi niyang ganyan, imagine ko nakikinig si Xi Jinping. Malamang kamot talaga sa ulo yun. Talagang tinusta sila ng buhay. Tostado sila sunog In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Buong mundo ang nakatutok kay PBBM. Si Pangulong Marcos lang naman ang nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa Shangri-La Dialogue Defense. Dito walang katakot-takot na kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang animoy iligal, pwersahan, mapangharas at agresibong galaw ng China Coast Guard na walang habas na lumalabag sa karapatan ng Pilipinas. Diba? Kasi kung titignan mo, sobrang tigas talaga ng mukha nila mga tol. Diba? Pupunta sila rito sa West Philippine Sea. Akala mo talaga sila nagmamay-ari nito. Sinasakop nila yung mga lugar dito. Wina-water cannon tayo, binabangga yung mga barko natin, pinapalayas yung mga mangingisda natin. Diba? Samantalang imagination lang naman nila yung linyang ipinaglalaban nila. Hindi katulad sa Pilipinas talaga napanalunan pa natin to. Meron tayong 2016 Arbitral Award. Kailangan lang natin talaga i-push yun. Ang pumipigil lang sa atin mga tol, ang nagbibigay lang sa atin kumbaga ng kadena o gapos para hindi natin to maipush is yung kakulangan natin sa kagamitan, sa asset, sa barko mga tol. Kasi hindi talaga natin kayang makipagsabayan sa kanila. No, hindi katulad sa Japan, pag pumapasok doon ng China, talagang pinapatikim nila ng ng gamot sa sarili nilang o pinapatikim nila ng sarili nilang gamot. 'Di ba kasi mahilig ang China mang water cannon, 'di ba? Maangas sila doon O pag pumapasok sila sa katubigan o sa karagatan ng Japan, water cannon din sila doon paalis. Ilang beses na sila napapahiya. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Palakpakan mga tao dyan. Binigyan din rin ni Pangulong Bongbong Marcos na pag may nasawi dyan na sundalo o mga Pilipino, magkakagulo talaga tayo, China. The Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Kumbaga sabi, wina-water cannon nyo kami. May nasugatan sa amin, di ba? Buti na lang, nasugatan lang. Pero kapag may namatay o may nasawi sa Pilipinas o sa Pilipino dahil sa ginagawa nyong pangwa-water cannon, act of war na yan, gera na yan. At magre-respond daw dyan ng Pilipinas accordingly. Kumbaga babalayan sa China mga tol,
Wag niyong isipin na porket pinapayagan namin kay water cannon lang kami at di kami pumapalag, akala niyo talaga wala na kami. Pero pag may nasawi rito, tignan lang natin. And therefore, we will respond accordingly. Is that a red line? Oh, most certainly it's going to be a red line. Kinikilabutan na ang China. Paunti-unti raw kasing bumubuo si Pangulong Bongbong Marcos at US ng NATO sa Asia. Nababahala raw ang China na baka gumawa tayo ng gulo. Pero ba't matatakot ang China? Ang main goal nga ng US ay free at open Indo-Pacific region. Kung walang agresibo at mapanglamang sa kapwang China, edi wala tayong problema. Kaya nga, pasyado kasing tong China di ba? Free at Indo, yung tinatawag nating free navigation, 'di ba? Baliwala sa China 'yun Kita mo nga yung nakaraan, 'di ba? Meron tayong atin dito civilian mission, 'di ba? Nagpadala sila ng napakaraming barko nila. Overacting mga tol OA ang nila, datingan nila dun Pero mo may mimigay lang ng ayuda para sa mga maliliit na mangingisda. Masyado silang grabe mag-react. So bakit kayo nababahala ng sobra China? My question is the United States planning to build a NATO line system in the Asia-Pacific region? As to whether or not we're trying to create a NATO in the Indo-Pacific, countries of like-minded countries with similar values and a common vision of a free and open Indo-Pacific are working together to achieve that vision. And we've strengthened relationships with our allies and partners, and we see other countries strengthening their relationships with each other in the region. This is goodness. But it's because they have a common vision and common values. And we will continue to do those kind of things going forward. Para sa mga may common value, common vision, like-minded countries, 'di ba? Hindi pwede mga tol sa mga komunistang kaisipan, sa mga mahilig manakop, sa mga mahilig mang-angkin ng hindi kanila, sa mga makakapalang muka. Ito ba yung weak leader na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nilalabanan ang paghari-harian ng China. Ay, masasabi na lang nila dyan, PBBM bangag. PBBM, pasyal-pasyal lang yan. Ayun na lang ang pwede nilang ibato, wala na Patuloy pa rin sila doon sa pulburon issue ng mga ganyan-ganyan mga bagay, di ba? Lahat yun, hinahalungkat nila, lahat yun, hinahalukay nila. Samantalang, may narinig na ba kayong reaction nila mula sa mga sa mga ginagawa ng Chekwa dito sa West Philippine Sea? Yung inilabas ng PCG na durug-durug na mga corals, may reaction ba sila doon? Di ba? Ultimo nga yung mayor doon sa Banban Tarlac, todo sila sa pagtatanggol nasa investigasyon pa lang Todo sila agad sa pagtatanggol Akala mo mga abogado ni mayor iniimbestigahan nga para malaman ng totoo, di ba? Hindi ba iimbestigahan yung ganon? Kita mo, ang dami-daming questionabling bagay sa pagkatao ni Mayor. Wala naman sigurong masama kung aalamin natin ang totoo bilang Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi karapatan naman natin 'yon. Papayag ba kayo na dito sa Pilipinas may mga nakaupo na pala sa gobyerno tapos hindi naman pala nating kalahi? Siyempre, iimbestigahan 'yon kaso todo pagtatanggol na sila agad Chinese kasi, 'di ba? O ganon din dito sa West Philippine Sea. Ano sabi ng isang attorney? Pilipinas daw ang nagpo-provoke, Pilipinas daw talaga, ginagalit daw talaga China. Para ang China, pag nagalit, ang Pilipinas tatakbo-takbo daw sa US para i-invoke na ang Mutual Defense Treaty. Pero inyo kung paano nila linlangin yung mga Pilipino, grabe, di ba? Kayo, anong masasabi nyo sa pagmamamukha sa China na kahit maliit na bansa ang Pilipinas, di kami papatalo sa inyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balita o sa video yung napanood natin mula kay Melvs Castle? Pwede ka magbigay ng iyong sariling opinion sa iyong sariling saloobin sa comment section sa ibaba. Alright, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.